kayong lahat, mga Szechuan. So, gusto ko lang i-flex sa inyo mga Szechuan yung aking Dutch passport. So, ayan siya, di ba? Andyan siya, ayan siya. So, ayan. Yung hotdog, guys, ayan. O, di ba? Red na red talaga. So, ayan mga Szechuan, ang panahon ay sabi niya, hi Trisha, sabi niya, can you be my girlfriend? Ay! Hindi ko na malayan talaga guys, na yun naman pala ng kanyang bag ay bulaklak! Hello mga Szechuan, good morning! Diba? So, kumusta naman kayong lahat mga Szechuan? Hindi ko talaga alam kung anong i-vlog ko for today. Kasi alam nyo ba, morning na morning pala, ayan ang aking buhok. Kasi naman guys, naglinis ako ng bahay. So, ang dami kong ganap. Paggising ko kanina umaga, when I woke up in the morning, first, I have to remove all the garbage. And after that, I need to clean the toilet, the shower, and everything. So, ayan mga Szechuan, di ba? Medyo maliwalas na ng konti ang aming kabahayan. Lalo na ang bahay namin ay store na din namin. So, ayan mga Szechuan, take a look. So, ayan ang aming bahay. Di ba? Ang living room namin ay naging store. O syempre mga Ses, itong store na to ang bumubuhay sa atin. So yan ang ating source of income sa ngayon. Kasi hindi muna ako nag-work dahil gusto ko siyang i-try out ba na isubok itong business na to guys. Since mabenta naman siya at marami kaming customers. So dito muna ako mag-focus para mas madami akong time makapag-vlog, makapag-edit, lahat ng mga ibang bagay na gusto kong gawin na doon ako masaya, mas magagawa ko siya sa ngayon, di ba? At syempre, marami tayong mga ganap na i-share sa inyo. So, ayan mga Ses, di ba? Nag-iisip na rin ako ng mga ibang vlog na gusto kong i-vlog para meron ko mapanood kasi dahil ang hirap mag-isip talaga ng content. So, nanonood-nood ako ng mga ibang vlogger para magkaroon ako ng idea kung ano ang ating i-vlog dyan. So, shout out nga pala sa mga pinapanood kong vlogger, si Hazel King, siya yung lately ko lang na na-discover, si JM Bangkisyo, si Marvin Samako, ayan, yung mga tatlong vlogger kong pinapanood. So, ngayon ulit, may na-discover akong vlogger, si Pinoy Mom in Korea. Diba? Sana makapag-Korea din kami, Diyos ko Lord. Sana masubukan din namin mag-Japan, mag-Korea. Diba? Lalo na ngayon, napaka-easy na lang mag-travel kasi hindi ko na kailangan ng visa dahil Dutch passport holder na tayo mga Ses. So, gusto ko lang i-flex sa inyo mga Szechuan yung aking Dutch passport. So, ayan siya, diba? Andyan siya, ayan siya. So, ayan. Alam niyo ba mga Szechuan, ang saya-saya ko talaga na nagkaroon ng Dutch passport. Kasi alam mo yung feeling na parang, ay, ang taray, belong na ako sa country na to, ganun. So, nag-flashback sa akin lahat ng mga previous namin experience ni Jowa nung nag-apply kami ng papel ko dito, nung ina-apply pa niya ako na super haggard, na super rejected pa nung una, nag-re-apply pa kami. Yung kinakailangan ko pang umuwi sa Pilipinas, kinakailangan niya pa akong bilhan ng mga, ang mahal-mahal na ticket na yan. So, doon ko talaga na-experience, guys, nung umuwi ako sa Pilipinas, yung una kong business class experience. Tapos, yung pangalawa naming business class experience ni Jowa ay nung nagbakasyon kami sa Pilipinas, diba? So, ayan guys, super thankful talaga ako sa mga blessings sa akin na nangyari sa taong 2024 kasi guys, yung passport ko, nakuha ko siya December 31, di ba? Saktong-sakto siya ng mag-New Year ng 2025. So, ito pa, store namin, isa ding blessing. Tapos, basta madaming ganap na nagustuhan ko. Sana magtuloy-tuloy siya ngayong 2025, di ba? So, syempre guys, lahat naman ng ganap sa buhay ay pinaghihirapan natin, ano yun? Diyos ko, Lord! Nalaglag yung vacuum! So, mag-prepare sana ako na mag-vacuum, guys. Ayan siya, oh. Nakakaloka. Diba? Malikabok ng bahay namin. Ayan, nag-prepare ako na mag-vacuum. Sabi ko, ay, mag-vlog na nga ako. Sabi ko, magkapag-vlog na nga ako kasi wala na yung kalat. Ayoko naman makita yung super kalat ng bahay. So, ito na lang, pag-vacuum mamayang ipakita ko sa inyo mga sesh, di ba? So, ayan, tulad ng sabi ko, madami tayong mga ganap sa buhay. So, para sa akin guys, wala namang swerte, walang malas. Alam mo yun, kasi yung word na swerte at saka malas, kumbaga parang the way lang natin i-describe sa sarili natin na kapag may nangyayaring mabuti, ay swerte. Pag nangyayaring masama, ay ang malas naman niya. Pero actually guys, tayo namang gumagawa ng ating mga ganap sa buhay, di ba? So,
nasa pagsisikap din yun, ganyan. So, kung may namang, halimbawa, meron mang hindi na magandang nangyari sa atin or may mga desisyon tayong hindi maganda, so hindi naman yung kamalasan, kundi tayo din yung gumawa or yung sitwasyon na yun, yung gumawa ng eksena na yun, di ba? So, yun lang masabi ko, guys. So, ayan. Samahan niyo muna ako mag-vacuum at mamaya mag-breakfast tayo kasi gutom na ako habang gumising ako ng bongga ngayon at nagtrabaho kaagad ako kasi simula New Year, guys, ang dami naming ganap as in. So, gusto kong tapusin lahat ng mga eksena, tambak ang trabaho sa bahay namin, itong store, mag-pack ng orders at ngayon may delivery. At syempre mga sis, meron akong energy talaga ngayon, di ba? Kasi last time, napaka-haggard ko na naman. Kasi ang dami kong iniisip, ang dami kong ginagawa. So parang, alam nyo guys, pag madami akong iniisip, yung baga parang, ay, gagawin ko to, gagawin ko yan. Sabi kong ganyan. Ako parang, sunod-sunod sa utak ko yun. So parang ako nai-stress. So, nalulungkot ako. Yung parang, ang dami kong ginagawa, gano'n. So, ang gusto kong gawin ngayon, so, ayan, gusto kong isulat lahat ng mga gusto kong gawin, tapos kung ano yung mga priority, yun lang yung tatapusin ko. Kung ano naman yung mga nakakapag-antay pa, yun yung the next day ko na. Para parang hindi sunod-sunod dun sa aking utak na, ay ito, tambak na ako sa ganyan-ganyan, sabi ko. Pero alam nyo guys, ang higit sa lahat na nakatulong talaga sa akin, syempre ang ating Usana Cellsentials. So ito siya guys. Pakita ko sa inyo ang ating Usana Cellsentials, diba? Actually, ito siya. So, si Usana Vita Core, si Vita Antioxidant at Core Minerals, ito talaga guys, yung sekreto kung bakit ako alive na naman ngayon, kung bakit bumabalik yung sigla ko, ganon, yung mood ko, ganyan. So, ito lang siya sa Usana. At kung gusto nyong umorder guys, syempre, nasa link ng description ng video na to kung paano umorder. At of course, kung gusto nyo ring bumili sa aming store, ayan siya, di ba? Ang tindahan natin. So, order lang kayo sa www.barrioilocano.com kung nakatira ka sa kahit saang European country na yan. Or saan man sa Netherlands, guys, nag-ship kami via post. So, pinapadala namin through courier. So, ayan. The next day naman is ma-receive nyo na siya. So, actually, guys, nag-post NL kami before since nag-start kami. Pero, change ko na siya kasi super delay ang post NL. Pero, meron kami bagong courier ngayon. So far, yung first week namin, guaranteed talaga na ma-deliver siya the next day. O, diba? So, order na po kayo. At, syempre, puro ano yan, mga budget-friendly kasi ang ating presyo lamang po ay napaka-friendly price katulad ng inyong Szechuan, diba? Char! Tsaka isa pa guys, ito, Proflavanol, napakaganda niya kapag meron kang hypertension or meron kang high blood pressure, yung cholesterol, ayan, tinutulungan ka niya na i-normalize lahat ng mga eksena mo sa dugo-dugo mo na yan. At of course guys, ito rin nakapapaganda ng skin, ng ating hair, parang di naman. At saka ng ating, ang well-being. Ito siya, Bio Omega ng Usana. So, ayan mga Szechuan, kung gusto nyong umorder, order na kayo sa ating link description below. So, ayan mga Szechuan, simulan natin mag-vacuum ngayong araw na to para matapos na tayo sa ating gawain kasi marami pa tayong gagawin. Diyos ko Lord, diba? A few moments later. So, ayan na nga mga sesh, diba? Tapos na ako mag-vacuum at magluto ako ngayon ng aking breakfast. Siyempre, meron tayong hotdog. So, ito nga pala yung tender juicy hotdog dito sa Netherlands, mga sesh. At siyempre, meron kami paninda nito. So, Pinoy Kitchen, hotdogs, tender and juicy. Ipakita ko sa inyo. Ayan siya mga sesh, oh, diba?
So, meron pa ako nito, si Nida's Food Product. Masarap din siya mga sesh. Ito naman yung kay Nida's Food Product. Ganon din siya mga sesh. Masarap din siya, di ba? So, tayo mga Pilipino sa ibang bansa, nag-crave tayo ng red hotdog. At syempre, meron din akong panindang saging, di ba? So, ayan mga seshwang, craving satisfied. Bumili na kayo sa aming store ng regular tender juicy hotdog, di ba? By Pinoy Kitchen and Nida's Food Product. So, syempre, kompleto yung mga seshwang. So, ayan na nga, i-defrost ko na yon at mag-mop lang muna ako saglit sa bahay. And after that, makakapag-relax na ako. Maaga pa naman mga seshwang, 10 o'clock pa lang siya ng umaga, di ba? So, ayan mga session, nakapagpunas na ako ng floor or nakapag-mop na ako. Oh my God! Nawawala kasi yung aking pakaw. Actually, nawawala yung hikaw ko, guys, na binili ko. Gold pa naman siya. Diyos ko, Lord, 22K pa naman yan. So, ito siya. Nakapag-vacuum na ako at lahat-lahat. Can you imagine, guys, kung paano napaka-imposible na matagpuan ko pa yung pakaw ng hikaw. Ito siya. Ayan siya, oh. Nakakaloka. Hindi siya na-focus. So, nang hinayang pa naman ako, sabi ko, ang tagal ko nang hinahanap yun. Kasi actually, guys, yung hikaw ko, nahanap ko siya. Pero yung pakaw talaga, nawawala. Kasi sabi ko, alo, ayan siya, oh. Alo, sabi ko, ang taray, nahanap ko pa din siya after ko mag-vacuum, magpunas, lahat-lahat. Bigla siya nagpakita. So, naloka ako. Diba? So, ayan mga session. Tapos na akong mag-mop. At nakapag-vacuum na ako. Ang gagawin ko naman ngayon ay mag-ayos pa konti dito, yung mga dapat kong ayusin, kasi meron akong in-order, guys, ito siya, yung mga stocks ko to, para sa ating store. Pag nag-pack ako ng order, sa halimbawa may mga frozen, ganyan, so bumibili talaga ako ng magandang packaging niya, guys, para safe na safe yung ating products. So, ganyan ko kamahal ang aking mga produkto at servisyo, mga sesh, diba? So, ayan mga session yung hikaw ko. Diyos ko, itago ko na talaga to. Ayoko nang gamitin. Baka mawala pa ulit. Diba? So, ayan mga session. Ang panahon ay makulimlim siya. Ayan. Ayan yung ulap. Diyos ko, Lord. Maulap siya na foggy, na malamig talaga sa labas, guys. Ayan ang klima ng Netherlands. Nyo ba, masayang-masaya ako kasi ito, ang halaman na to, guys, napakamahal niya. Binili ko lang siya, nung una niya, ayan lang siya kaliit. Ganyan lang siya kaliit nung una niya. Ayan yung una niyang dahon. 25 euro, mga seswang. Diyos ko, Lord, magkano na yon? Nasa 3,000 pesos, pero ngayon malaki na siya. O, diba? Ayan siya. Kasi ito, guys, yung Monstera ito, yung may ganyan siya, oh. Monstera Thai Collection, napakaganda niya pag lumaki. At syempre, ang aking orchid, meron na namang flower. Syempre, guys, ang ating nilagang saging, pang mamaya ay merienda natin, di ba? O, ayan. Diyos ko, Lord, na-miss ko to ng bonggang-bongga. Yung hotdog, guys, ayan. O, di ba, red na red talaga siya. O, Philippine hotdog yan, tender na, juicy pa. So, ayan, dyan muna siya habang ako'y nagpre-prepare. So, ayan mga seswang, tapos na akong maglinis ng bahay. So far, maaliwalas na ang bahay namin. So, may mga konting retouch na lang akong gagawin. Tapon ko yung mga bote ng kung ano-ano naman yan. Tapos, konting linis na lang dito mamaya. I-dry ko to. Tapos, yung aking mga fruits dito, kailangan ko silang ayusin mamaya kasi nandito siya. At gusto ko maaliwalas talaga ang bahay. Kasi guys, alam niyo ba mga sesh, simulat after ng New Year, hindi ako nakapaglinis ng bahay. Kumpara, eme-eming vacuum lang kasi sa sobrang dami talagang orders, guys. So, walang panahon. Ganun pala pag business, owner ka, eme. Akala ko talaga, pag nag-stop ka ng employment at pag nag-business ka, bongga na. Pero Diyos ko, Lord, triple ang stress, triple ang haggardness. Ang pinag-iba lang niya, ay sarili mo yung oras mo, tapos hawak mo yung oras mo, makapag-desisyon ka kung kailan ka lalabas, wala kang pinapakisamahang tao, at syempre yung income ay mas okay kaysa dun sa employment. Pero syempre guys, galingan mo talaga sa marketing, galingan mong i-push yung mga paninda mo para may bumili, di ba? Kaya naman mga seswang, for the one more time, bumili na kayo sa aming store, barrioilocano.com. We ship all over the EU and anywhere in the Netherlands. Ship the next day, o diba? Meron din akong chicharon mga sis. Ayan siya. Masarap talaga to. Pinoy Kitchen din yung brand niya mga sis. So tara kainin natin, diba? May chicharon ako.
Ay. Ang sarap. Tapos, meron akong sausawan na pinakurat pero mamaya na yun. Ang sarap niya, my God. Kaya naman, add to cart! Ay hala, meron na palang bagong DJI Osmo 3. Akala ko bagong labas lang siya, pero last year pa pala yun, 1 year ago na pala siya. Pero, ito kasing pinag-vlog ko mga sesh ay DJI din siya, pero yung naunang DJI. Pero in fairness ha, 4 years ko lang ginagamit itong DJI ko, wala pa siyang sira, hindi siya nagloloko, as in, napakaganda ng serbisyo niya. Kasi naman, bihira ko lang siyang gamitin. A few moments later. So, ayun mga sesh, tsikahin ko na din kayo kung paano kami nagkakilala ni Jowa. Diba? Ang dami na tanong noon. So, binabalikan ko yung mga old videos namin kung paano kami nagkakilala ni Jowa. So, meron na kaming video noon, pero ngayon, siyempre, gusto kong i-chika sa inyo since wala naman tayong eksena ngayon sa vlog. So, ayun mga seshwang, nasa ako dati, nasa myladyboydate.com. Ayan. Yung may-ari noon is yung Transpinay na si Miss Maki, na taga Cebu. Ayan. Kung kilala niyo siya, mga sisters, di ba? For sure, kilala niyo siya. Ngayon, may account ako doon. So, ako kasi guys, ayoko kasi I don't like fling-fling dating, alam niyo yun. Pero part, syempre, ng searching for someone else is that I have a lot of dates, ganon. So, mostly, when I dated someone, they are from UK, so they are British nationals, like, mostly, I don't know why. Because when I was in Malta, mga seshwang, dun pa ako nakatira nun sa Malta. And after that, marami akong mga dates, ganon. So, my first dating will be, nagkaroon ako ng I have Dutch national din siya. So, we have like a very short relationship. Pero si Jowa, before pa niyan, nasendan ko na siya ng message noon pa. Pero ang lolo mo, dead ma siya. Hindi siya nag-reply. Kasi naman, Yos, before, nasa Thailand siya. So, he has also a relationship, ganon. So, kadugo din natin mga seswang yung kanyang karelasyon noon. So, mahilig talaga si Yos ng mga serena mga ses. So, ayun. And then, after that, so, before ko nakilala yung ex ko dati, si Yos, na-chat ko na siya noon, pero wala siyang reply, ganyan. So, na-meet ko yung una kong jowa. So, ayan. Siyempre, hindi ko na siya ginachat kasi may relasyon na ako noon. Dahil hindi naman nag-successful yung relationship namin dun sa nauna kong jowa. So, naghiwalay kami, pero nagstay pa rin ako sa Netherlands. That time, may trabaho ako. So, ayan. And then, after that, binalikan ko ulit. After siguro how many months, binalikan ko ulit yung dating site na yon. At nag-chat nga ako kay Yos ng hi, ganun. Pero ang lolo mo dead mo siya. So, hindi siya nag-reply. So, ako naman, okay, sige, hindi naman ako makipag-date. Kumbaga parang, muna ako, laylo muna ako sa mga dating site, ganyan. So, tama na muna, mag-work na muna, okay. Tapos, guys, itong si Yos, nag-reply sa akin. O, diba? Ay, taray. Supervisor ako noon sa hotel, dito sa Netherlands. So, ayan. So, sabi niya, hi, how are you, nakipagkala, friend lang daw. Sabi ko naman, ay, sino naman kaya to? So, sobrang busy ko, guys, at matagal din akong mga siguro, ilang buwan din yung nagdaan na hindi na ako nakapag-chat-chat noon. So, parang nakalimutan ko na siya na pala yung chinat ko dati. So, ayun, sabi ko, what's your name, ganun. Tapos, nung tinignan ko yung mga previews na mga chat ko doon, yung mga nakipag-chat din sa akin, ay, sabi ko, ito siya. Na-chat ko na nung dati siya, sabi ko. So, ayan. Nag-entertain ko siya, tapos ni-reply ko siya. Pero, Diyos ko Lord, ang tagal kong nag-reply. Ang tagal bago ko ni-reply sa iyo. Siguro, hindi ko alam kung ilang weeks ganyan. So, in-entertain ko siya. Pero sabi ko sa kanya, mag-friend lang muna tayo. Tapos sabi yon, sige, labas-labas. Sabi niya, pwede ba kitang ayaing lumabas? Tara lang dyan sa labas, have drinks together or walking, ganyan. Parang friend lang ba? Tapos, let's see kung saan tayo dadalhin ng eksena. Sabi niya. Sabi ko, okay, sige. Tapos, ayan, Diyos ko, lakad-lakad kami, punta-punta kami dyan. So, kumbaga parang nung una ko na-meet si Jowa, di ba, may video kami mga seswang. So, yung first meeting naming dalawa, balikan nyo na lang sa videos. Yun yung pinakauna naming videos, mga ses. So, ayan. Sabi ko, ay, ang pogi naman niya. Sabi ko, ganun, my God. So, aarte pa ba ako? Sabi ko na ganun. So, baka parang, na-feel ko na, ay,
my spark. So, ayan mga sesh, di ba? So, magtuloy-tuloy yung aming dating, ganyan-ganyan. So, kumbaga parang nagkakamaigian kami, ganon, di ba? Kilig-kilig to the max, ganon. Pero ang pogi naman kasi ni Jowa, di ba? Sino ba namang hindi magkakagusto sa kanya? Mag-iinarte pa ba ako, mga sesh, di ba? And after that, after siguro ilang buwan din siyang nanligaw sa akin kasi pa-hard to get ako mga sesh. Hindi nang basta-basta na magpa-get lalo ako, no? So, ayan, sabi ko, ay hindi, friend muna tayo. Ganto ganyan. Sige, kemi ganon. Pa-arte-arte muna ako, no? Tapos, nung isang araw, in-invite niya ako, sabi niya, pwede ba tayong pumunta sa tabing dagat, Eme? Sabi niya, so pumunta muna kami sa tabing dagat, ganyan. Tapos, after that, mga sumunod na araw, na pagkakamaigihan namin ng lolo mo. So, ayan. Pumunta sa akin, sabi niya, pwede ba tayong lumabas ngayon? Sabi ko, sige, total, wala naman akong gaanong gagawin. That time kasi guys, hindi naman gaanong busy yung hotel. So, blinak ko muna yung mga rooms na kailangang hindi naman siya arrival or wala talaga siya naka-reserve. So, actually, pwede namin linisin yun bukas sa mga room attendant. So, ang pinatapos ko lang ay yung mga arrivals at yung mga naka-reserve na mga rooms. So, sabi ko kay Yos, o sige, pwede ako mag-out ng maaga. So, actually guys, mag-out pa dapat ako ng 3 o'clock. So, nag-out na ako ng alas 2. Diba? Sa mga ganon, mga 1 hour earlier ako nag-out para lang makapag-aura ako sa kanya. So, ayan. Madalang bag ang lolo mo. Napakalaking bag. Sabi ko, ano to? Lalayas na ba siya sa bahay nila? Itatanan niya ba ako? Diba? So, ayan mga seshwang. Ang nangyari, so, sabi niya, wag mong gagalawin yan ha. Sabi niya, ano yan, gamit ko yan kasi baka masira. Sabi niya, ayokong iwanan sa sasakyan, mainit kasi doon, Eme. Kasi summer that time. Baka ano, kasi mas ayaw niya nang naano sa loob ng car. Sabi ko, alright. So, binahawakan niya sa akin. Sabi ko, ano ba to? Carrier pa ako ngayon ng bag. So, naglakad kami. Sa likod ng hotel namin, guys, may parking. Hindi man parking, pero may parang ano siya, park. Yung laruan, yung may playground, ganyan. Tapos, maganda yung mga damo-damo, guys. May mga Bermuda grass, gano'n. Tapos, eksakto, may dalawang Pilipina doon na nakaupo. Ano yung buwabo, yung, ang tawag dito, yung tawag dito, paano pa i-describe yung ano, yung buwabo, yung sa amin kasi buwabo ang tawag namin din yung saw, ganon, yung uupo ka, tapos gaganon-ganon siya, hindi ko alam ang pangalan niya. Andun yung dalawang Pilipina. So, itong si Jowa, kinuha niya yung bag, tapos sabi niya, may pa-drinks ang lolo mo. Tapos sabi niya, nag-usap-usap kami doon. Tapos sabi niya, alam mo Tricia, masaya ako, nakasama kita pala palagi, ganyan-ganyan, Eme. Sabi ko naman, talaga ba? Ako din, syempre masaya ako, nakasama kita, ganyan. Tapos sabi niya, and I felt something. Sabi ko, ano to, may spark. Tapos, sabi ko na ganun, okay. Sabi ko na, ganun din naman ako. Sabi ko naman, mabait ka naman, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, hindi ko na malayan talaga guys na yung lamang pala ng kanyang bag ay bulaklak. Diyos ko, roses. Tapos sabi niya, lumuhod ang lolo mo. Sabi niya, hi Tricia. Sabi niya, can you be my girlfriend? Ay, Diyos ko Lord. Tapos sabi ko naman, naloka ako. Hindi ako makapag-moment. Hindi ako makapag-parang, yes. Hindi ako makapag-ganon. Kasi may dalawang Pilipina doon na nakatingin, guys, na nakangiti talaga sila, nag-aabang ng reaction ko. So ako naman awkward, nahiya ako. So kumbaga parang hindi ako makapag-moment. So sabi ko, oh my God, sabi ko yes, ganon. Tapos, pero bitin yung reaction. So nag-expect din naman para sa Yos noon na parang bongga yung reaction ko. Sabi niya, masaya ka ba na nag-propose ako sa'yo na maging jowa kita? Sabi ko, oo naman. Sabi ko na ganun. I like also. Tapos hindi kasi ako makapag-moment na parang, yes, I like it. Yung parang ganun, na sinasagot kita. Kasi nandun yung dalawang Pilipina na nakaabang, nakatingin. Tapos nung nag-yes ako, parang kinilig din sila na ganun. So sabi ko na ganun, ano ba yan? Naloka talaga ako noon. So ayan. Naging officially kami ni Jowa. So, yun yung nagkakilala kami, guys. Tapos, dumaan ang panahon. Siyempre, kilig to the max. Habang dumadaan yung panahon, yung mga nag-vlog kami na ang sweet-sweet talaga namin, guys. Ayan, di ba? Araw-araw kami lumalabas. Ayan, kasi di ba, sweetness moment pa din yung mga araw na yon. Tapos, ang ganda-ganda ng mga views pa namin sa YouTube noon. At, biglang nawala ang views namin. Makakaloka. Hindi ko talaga alam guys bakit nawala yung views namin out of nowhere. Kasi alam nyo ba, dati in 24 hours may views kami na 500,000, may 300,000 views kami sa sa general
yung overall ng channel namin. Tapos, isang araw guys, paggising ko, wala na siya. Kumbaga parang 100 na lang, biglang bagsak. Ano nangyari sa YouTube namin? Sabi ko na ganun. So, ayan, pero laban pa din, upload pa din ng lolo nyo. Tapos, ayun, hanggang sa nakapag-settle na ako sa Netherlands, di ba? Hanggang sa inayos na ng papel ko ni Jowa, ganyan. So, sige, sabi niya, ayusin ko yung papel mo. Kasi actually, guys, that time, nag-COVID noon, nag-lockdown siya. So, wala na akong papel sa, sa hotel noon. I mean, gusto akong papelan ng hotel, i-apply ng aking permit. Kaso lang, nag-COVID, so hindi natuloy. So, sabi nila, stop daw muna yung manpower, ganyan. Hindi daw muna pwedeng may apply. So, ayun guys, gusto ko talagang bumalik nung sa Malta kasi nga doon naman ako nag-work dati. So, sabi ko, pwede naman ako maghanap ulit doon ng trabaho. Or pag stay muna ako doon, at least may work pa din ako, sabi kong ganyan. So, ang drama ng lolo mo, ayaw niya ng LDR. So, sabi niya, o sige, i-apply kita ng permit, sabi niya. Kasi gusto ko yung relasyon, magsama. Ayoko yung parang, punta ka dito, punta ako doon. Sabi niya, waste of time. So, kailangan we live together. Sabi niya, o sige, kung yun ang gusto mo, laban. So, i-apply ang papel, ganun. So, in-effort naman ng lolo mo. Buti ka nyo guys, that time, meron na akong Dutch language exam. Kasi guys, before kayo mag-apply ng paper, kailangan naka-Dutch exam ka muna. That time, meron akong Dutch language exam, guys. Nakapasa na ako that time. Kasi nga, di ba, yung una kong jowa noon, pinus niya na ganyan, di naman nagtagumpay, ganun, nag-break din naman kami. So, yung exam ko noon ay valid pa naman siya. So, nagamit ko pa din nung nag-apply kami kasi ganun din naman. Hanggat 1 year valid kasi yun. So, pwede mo siyang gamitin. So, ayan guys, in-apply talaga ni Yos yung papers ko bilang mag-partner. And after that, umuwi ako sa Pilipinas kasi alam nyo ba, yung first 3 months up na application namin, hindi talaga siya na-approve. Hindi dahil sa hindi kami qualified, pero wala na akong permit noon na magstay sa Netherlands. So, kailangan ko na siyang, parang 1 month na yata nung na-expired yung ID card ko. During the process, naabutan siya ng expiration, guys. So, ang nangyari, umuwi ako sa Pilipinas kasi meron akong order to leave. So, sabi sa akin ng IND, kailangan niyang mag-exit ng Netherlands at kapag nakapag-exit siya, isubmit yung exit stamp at saka arrival niya sa Pilipinas para ma-proceed yung application. So, guys, ginawa ko talaga yun. So, ayan, umuwi kami. Binook ako ni lolo mo ng business class. O, diba? Ganun niya ako ka-love. So, doon ko talaga naranasan, guys, na ma-experience yung business class sa Emirates na umuwi ako noon. Tapos, pagdating ko ng Pilipinas noon, guys, ayan na. Nag-antay pa ako doon ng 1 buwan para sa aking permit. Paglabas ng resulta, guys, tuwang-tuwa ako. Oh my God, ayan na. Na-approve na yung papel ko. So, ayan, pumunta ako sa Dutch Embassy sa Makati, sa VFS. Nagpa-appointment, ganyan. Pero una sa Dutch Embassy, guys. Tapos, nung pinick up ko yung visa ko, doon na ako sa VFS Global nag-pick up. Kasi andun na sa passport ko, naka-sticker na doon. So, ayun yung mga ganap, mga seswang, di ba? Kung paano kami nagkakilala at kung paano kami nagsama ni Jowa dito sa Netherlands. So, I'm so lucky, guys, na I found someone who is very serious, someone who take care of you, who love you the most. So, alam nyo kasi, guys, Yos is very loving. Yos is very kind. He is very sweet, diba? So, yun ang nagustuhan ko sa kanya, guys. Kasi ako, hindi ako sweet. Kasi iba yung sweetness ko sa kanya. Siya kasi clingy siya masyado. Ako naman hindi ako ganun. So, kumbaga parang nag-collide kami. Yung character ko tsaka character niya collide. O, diba? Kaya pagka-collide niya, ka-vloom. Ayun ang eksena. Kaya sabi ko, nagustuhan din naman niya yung pagiging loving ko sa kanya kasi inaalagaan ko siya, ganyan. So, yun yung mga gusto niya. At syempre, ang ating kutis morena, yan ang ating puhunan dito, guys, para makahanap ng afam. So, ayan yung ganap, mga seswang, kung paano kami nagkakilala ni Jowa at kung ano ang drama ng buhay naming dalawa. Hanggang ngayon, guys, magpa 5 years na kami. At ayun nga, 'di ba, noong 2021, nakuha ko yung aking residence permit, nakapagtrabaho ako dito sa Netherlands. Tapos nagsama kami, may bahay na kaming sarili, ganon. Tapos, ano pa ba? After 3 years na nakatira ako sa kanya, o nagsama kaming dalawa sa isang bahay, sa isang address, kasi guys, itong bahay namin, parehas kami nakaregister sa aming
both names sa pangalan naming dalawa. So, ayan. Basta nagsama kayong dalawa in 3 years, ang drama nun guys, ay pwede ka na mag-apply ng Dutch citizenship. So, ayun guys, na-approve naman yung application ko ng Dutch citizenship hanggang sa nakuha ko na nga yung aking Dutch passport, 'di ba? So masaya talaga ako guys na nakakuha na ng Dutch passport kasi yung parang feeling na ay ang saya. Iba talaga guys sa pakiramdam. So sinishare ko lang, 'di ba? So ayan, sabi ko ay grabe, ganito pala yung feeling. Yung parang feel mo talaga na citizen ka talaga dito. So yun yung feeling guys na nagkaroon ka ng pasaporte sa ibang country, iba. So mafe-feel nyo din yun kapag kayo yung nagkaroon ng ganitong eksena sa buhay. Super saya guys, promise, hindi mo siya ma-explain kung ano yung feeling na yun nung nakuha ko yun. Lalo na nung pumunta ako sa municipality para i-pick up yun nung inabot sa akin. Sabi ko, oh my God, ito na yun. And of course, si Jowa nga yung unang bumuklat. So, siya yung unang-unang nakakita nun. Sabi niya, wow, congratulations, meron ka na. Sabi niya, masayang-masaya ako para sa'yo kasi kahit papano, meron ka ng pasaporte at parehas na tayo ng passport. So, tuwang-tuwa naman talaga si Jowa, guys. At super supportive siya. Sabi niya na masayang-masaya siya sa akin. So, ayan mga sesh, ang ganap. Ang dami ko ng kwento, yung hotdog, hindi to pa naluluto. Ayan, malambot na siya. Diba? So, lutuin ko itong mga seshwang para makapag-breakfast na din ako kasi tanghali na, anong oras na? Parang 11 na ata. So, kumbaga parang brunch na din to. Di bale, nagtinapay ako kanina. So, ang gagawin ko ngayon, magluto ako ng hotdog at mag-fried rice ako. So, ayan ang ating breakfast. Kumbaga brunch na siya. Breakfast and lunch. So, ayan naman mga seshwang, let's fried rice, diba? So, ayan, gusto ko kasi kumain ng fried rice mga sesh. So, tara, lutuin na natin kasi nagugutom na ako. So, ayan mga sesh, lagyan ko lang ng konting oyster sauce para masarap siya, diba? Tapos, syempre, lagyan ko na din siya ng paminta. Pamintang durog. Ayan. Tapos, konting sesame oil. Kasi alam niyo mga ses, itong sesame oil na to, pampasarap talaga siya, di ba? Pampaano yan, aroma, eme. Ayan. Siya mga seshwang, ating fried rice, malapit na maluto. So mga seshwang, ayan ang ating spring onion para masarap siya. A few moments later. So, ayan mga seshwang, nilamig talaga ako ng bongga. Diba? Yung outfit ko man kanina, nakasando talaga ng bongga. Kasi nga, diba, naglilinis ako mga sesh. Tapos, nagbabacuum pa so mainit. So, ayan. Ngayon, sinuot ko yung, sweater ni Yos. Kasi wala akong makitang sweater ko doon. Nilalamig na talaga ako. So, ayan mga seshwang, samahan niyo ako maglafang. Kasi ang ating pagkain ay yung hotdog at yung sinangag natin. Tapos, syempre, meron tayo ditong, pakita ko sa inyo. Ito mga seshwang, yung leftover kagabi, adobong manok, ang aking hotdog at ang aking fried rice. Syempre, hindi kompleto pag walang kape. At ang Knorr liquid, Maggi liquid seasoning Kembolar. So, di ba mga seshwang, ang sarap talagang kumain pag Filipino food ang pagkain mo, di ba? Na-miss ko talaga ng bongga. So, normally kasi mga sesh,
ang lunch ko lang ay hindi siya ganito. Puro bread, ganyan. Minsan naman, ano lang, tamang lunch lang ba? Pero ngayon, feel ko kasi napagod ako ng bongga sa paglilinis. So, kailangan ko kumain ng bongga din, di ba? So, ayun mga sis, ang sarap talaga ng hotdog. So, ayun mga sis, diba? Yung kwento ko sa inyo kanina kung paano kami nag-meet ni Jowa, kung paano ako nagkaroon ng permit to stay in the Netherlands, at hanggang sa naging Dutch national na ako. Ganyan. So, ayan ang ating ganap mga seswang. At kapag nanonood ka sa ating vlog at hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre mag-subscribe ka na mga sesh, diba? I-click mo na yung subscribe button. At of course, pakiclick na rin yung notification bell para naman lagi kang updated tuwing meron kaming upload. At nakikita nyo kaagad yung aking ina-upload. Kasi gusto ko talagang mag-vlog na ng regular. Hindi na yung palulubog lilitaw, ganun. So, ayan mga seswang. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayon. At see you on our next vlogs mga sesh, di ba? So, before ako magpaalam, gusto ko na rin palang i-shout out. Sandali lang, gusto ko mag-shout out. So, ito. Shout out kay Snowhas. Snowhas 3938. So, ayan sesh. Nababasa ko yung comment mo at na-appreciate ko, di ba? Tsaka, meron pa tayong sandali lang. Ito, shout out kay John Paulo Cabanding. At kay Jasper Go 414. Shout out kay Adrian Remedia at Frances 1483. Ayan. So, sino pa ba? Baka meron pa tayong nakaligtaan. At shout out kay Fernando De Boer. So, shout out din kay ASZJ4JV. Ang hirap naman ng pangalan mo, Sesh. At of course, Allen Gargar. So, ayan. Yung mga nag-comment sa ating previous vlogs. So, ayan. Gusto ko lang silang i-shoutout mga sesh. Diyos ko Lord, meron palang sugat yung kamay ko. Kaya pala mahapdi. So, ayan mga seshwang. Thank you so much for watching our vlogs. And see you again next time. Bye!